Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo. Manalangin at magpuri sa ating Panginoon. Ama namin nasa langit, pinupuri ka namin, Panginoon. We praise your name, O God. We glorify your name, Panginoon. Sa araw na ito, Lord God, muli mo kami tinipon dito, Panginoon, upang kami po ay magpuri sa iyo at magpasalamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pinagkakalab sa amin, Panginoon. Salamat po sa biyaya ng buhay, Panginoon, sa biyaya ng kalakasan, Panginoon, sa provisions, O God, hallelujah, protections and healing, O God, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat po ng maraming, Panginoon, sa buong isang linggo, Lord God, na iningatan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na patuloy niyo pong pinagpala, Panginoon, Lord God. Iningatan mo sa lahat po ng mga bagay, Panginoon, na hindi po namin ikasisiya, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa pagkilos mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya naman, Panginoon, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ikaw aming Diyos. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa iyong tunay na pag-ibig sa bawat isa, Panginoon. Lord, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa oras na ito, Lord God. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kayo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, upang tubusin mo ang aming mga kasalanan, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, patuloy niyo po kaming ingatan, Panginoon. Patuloy niyo po kaming ilayo sa lahat ng kasalanan, Panginoon, na ang bawat gawain namin, Panginoon, ay maging kalugod-lugod sa inyo. Lord, tinataas po namin sa inyo ang gawain ito, Panginoon. Ikaw po ang siyang muna, Panginoon. Let your Holy Spirit be upon this place, O God. Let your Holy Spirit be upon each and every one of us. Ipuin niyo po kami, balutin niyo po kami ng banal mong Espiritu, O God. Lalo na po, Panginoon, ang tahanan ito, Panginoon. Patuloy niyo pong ingatan, O God. Patuloy niyo pong gabayan, Panginoon. At patuloy niyo pong paspasan ng banal mong Espiritu, O God. Lord, ganun din po, O God, ang bawat isa sa amin, Panginoon. Tinataas po sila sa inyo, Lord God. Na kung meron pong dinadaanan ang kanilang mga buhay, Panginoon, magiging ito man po ay karamdaman, physical, Panginoon, financial, Panginoon, Lord God. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Bigyan niyo po sila ng lakas ng katawan, Panginoon, na maharap po nila, Panginoon, ang kanilang pinagdadaanan. Dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw ang dyaran, at dito, Panginoon, upang kami po ay ingatan, Panginoon. Lord, tinatas din po namin ang hallelujah, Lord God, ang aming mga pastor. Patuloy niyo po silang ingatan, patuloy niyo po silang gabayan, Panginoon, provisions and healing sa kanila, Panginoon. Ganun din po sa bawat isa dito, Lord. At itinataas po namin sa inyo ang siyang magpapaliwanag, Panginoon, ang magbibigay ng mga salita, Panginoon. Nawa, Panginoon, ihanda mo ang bawat isa. Buksan mo po ang aming mga tainga, Panginoon, ang aming mga puso, Lord God, sa aming mga mapapakinggan, Panginoon, na iyong mga salita, O God. Nawa pumasok sa aming puso, maisabuhay namin, O God. Salamat po ng maraming, O God. Lord, tinataas din po namin sa inyong music ministry, O God. Hallelujah, itago mo sila sa iyong likuran, Panginoon. Puspusin mo sila ng banal mong Espiritu, O God. At ang bawat awit, Panginoon, na kanilang aawitin ay maging kalugod-lugod sa iyo, O God. Salamat, Panginoon, Lord. Ganun din po ang aming tithes and offering, O God. Nawa ang aming mga tithes, Panginoon. Hallelujah, Lord God. Ay magamit po namin sa ikaunlad, Panginoon, ng Iglesia ito, O God. At patuloy niyo po silang gabayan, patuloy niyo po silang pagpalain, Panginoon. At ibalik mo po sa kanila, Panginoon, ng siksik at umaapaw, Panginoon, at mga pagpapala, Lord God. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Muli po namin ibinabalik sa inyo ang pinakamataas na papurit pagsamba sa matamis na pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen po. Handa na po ba tayo magpulis sa Panginoon?
Damit po natin ang presensya ng Panginoon. Patuloy natin siyang
katulad. Wala nang kapantay sa'yo, walang katulad. Wala nang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad. Wala kang hihigit sa'yo. Wala kang katulad. Wala kang kapantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Purihin ka, Panginoon. Patuloy ka nating sinasamba, O Diyos. Walang sa buhay ko'y lagi mong laan. Nanahin ko na sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itaas ang hingin. Itaas sa buhay ko'y dahil ikaw, O Diyos. Itaas ang kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kailangan mo'y ipagpapantayan sa tungkulan mo. Wala nang tatapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Itatanghal sa buhay ko'y dahil ikaw, O Diyos. Sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian. Kailangan ko'y hindi mapapantayan. Pupurihin sa awit, itataas ang
Dakilaan mo yung di mapapagdaya. Dakilaan mo mapapagdaya. Ika, Panginoon, walang hanggang pasasalamat para sa iyo, O Diyos. Ikaw ay aming patuloy na paglilingkuran, pupurihan, pasasalamatan. Ang lahat ng ito ay para lamang sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 God is good. Parang walang yayo wala natin. God is good. And all the time. Amen. Okay. Ang topic natin, this month is about giving. Pero hindi natin binigyan ng topic yung ating speaker next week. So, buhay mo wala. Pero kung maghahanap na kayo pumuntahan, okay lang po. So, God is the giver of all good things. Naniniwala ba kayo binibigay ni Lord sa atin ay pawang mabuti at para sa ating kakabuti? Amen. Ayan. At yan ay totoo, katulad sa ating mga inawin. Kaya nga sinasabi ni Santiago sa atin, every good thing given and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shifting shadow. Sa Tagalog, ang sabi ko dyan, ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat lang sa Diyos, mula sa Ama na lumikha ng mga ilaw o taglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagyamang dilim dahil sa pagbabago. In other words, katulad po na ating inawit kanina, siya ay hindi nagbabago. Siya ay tapat magpahanggang kailanman. Amen? Amen. Kaya nga tayo lahat ay narito, di ba? Kahit na malayo ang nilakbay nila Pastor Louie, nila Jessica, at ang ilan sa atin naman, you have just given your time kahit na maraming mga nakalagay sa ating mga schedules. But, praise the Lord. Amen? Dahil sadyang napakabuti ng ating Panginoon. Mula sa Old Testament at sa New Testament, nandiyan na yung principle of giving. So, sa Old Testament, ito po ay tinatawag na Nathan or Yahab. Ibig sabihin ay magkaloob or magbigay. Ganon din naman ang salitang tzedakah. Tzedakah. Mahirap kasi yung mga letra sa Hebrew. So it means, tzedakah means righteous giving, yung pagbibigay natin ng matuwid o ng nasa ating puso. Or, eto din naman ay pagkakawang gawa. Okay? Charity. Kaya nga, minsan may mga tao na sadyang kahit hindi pa sila nagkakaroon ng tunay na relasyon sa Panginoon, sadya silang nagbibigay sa mga tao. Diba? Ang tawag dyan ay mga letter B. Tcharan! Letter B. Sino kaya mga iniintagin? Tagalog. Basta doon, Tagalog o English para yung letter B. Yan yung mga taong kusang nagbibigay, nagkakalong gawa. Ayun, si Sister B. Bibigyan sa kanya kasi nanalo siya. The philanthropist or mga philanthropo. So yan yun, no? And in the New Testament, ito ay salitang didomi.
It is an act of giving, yung pagkakaloob. Or galing din sa salitang dosis. Ang ibig sabihin, ito ay kaloob or yung gawa ng pagkakaloob. At galing din ito sa salitang Griego na charizomai. Ito ay buong puso ang nagbibigay at you are showing favor. Yan. So, kasi yung charizomai galing sa salitang charis. Na ang ibig sabihin ay, Pastor Louis, lecture yan. Charis is grace. So, ibig sabihin, yan ay galing sa biyaya ng Panginoon. Kaya tayo nagbibigay dahil nag-umapaw ang biyaya ni Lord. Amen? Amen. So, paano? How does the Bible describe our God as the giver of all things? Paano ba describe sa banal na kasulatan ang Diyos na sadyang nagbibigay sa atin ng mga bagay na mabuti? So, sa ating verse, ang ginamit ko dyan ay yung dosis, yung pangalawa. Una, God is the owner of all things. Yan. Siya yung manlilikha ng lahat ng bagay, kaya siya may pagmamayari ng lahat ng bagay. And therefore, lahat ng bagay ay sa Kanya lang. At siya ang may-ari. And He is the sovereign owner of all creation. Siya ang dakilang may-ari ng lahat ng bagay. Deuteronomy 10:14, ang sabi doon, Behold, to the Lord your God belong heaven and the heaven of heavens. Ito ay tumutukoy sa heaven of heavens, hindi lang sa solar system. Yung solar system, yung pinag-aaralan natin sa mga noong tayo mga high school. Hindi lang solar system di ba? Ang solar system ay nasa galaxy. At ang galaxy, ito nung lawak-lawak ng solar system, pero ito ay kabilang sa, anong galaxy tayo? Milky Way. Isipin nyo, palaki ng palaki. Solar system na napakalaki. Tapos, meron pang ibang galaxy, mga kapatid. Diba? So, kaya nga sinabing, to God belongs the heaven of heavens. Ang kalangitan ng mga kalangitan at ang lahat ng bagay na nasa mundong ibabaw na ito. Lahat yan galing at ang may-ari ang Panginoon. Psalm 24:1, the earth is the Lord's. Siya talaga may-ari. And everything in it, the world and all who live in it. Kasali tayo. Lahat ng mga nakatira dito sa mundong ito sa Panginoon. Pagmamayari tayo ni Lord. Amen? First Chronicles 29:11. Sabi doon, greatness, power, glory, victory, and honor only belong to you. Because everything in heaven and on earth belongs to you. And the kingdom belongs to you. Lord, you are the head, the ruler over everything. Kaya, sa katotohanan niya mga kapatid, masasabi natin na wala talaga tayo magmamayari. Everything that we are, galing din sa Lord yan eh. If the Lord has given you a talent, galing yan kay Lord. Kung binigyan ka ng Panginoon ng katalinuhan para mabuhay ng maayos at magkaroon ng mga bagay na pagmamayari mo, it's from the Lord. It is all because of the Lord's love and grace. Kaya, sabi nga, hindi tayo dapat magmayabang na, ay, matalino ako, diba? Kaya ko gawin ang lahat because of my effort. No. Because, sabi nga, let him who boasts must boast in the Lord. Right?
Kaya nga talagang ibang-iba si Job, di ba? Everything that he had nung nawala at kinuha ni Lord, he said, okay lang. Kasi nung pinanganak akong hubad. Ibig sabihin, wala siyang may-ari kahit damit, di ba? Dinamitan lang siya na hindi niya pagmamay-ari. Dinamitan siya ng magulang niya. Hanggang sa tumanda siya, kinuha ni Lord ang lahat. Sabi niya, siya lang ang may control ng lahat. Siya lang ang pwedeng kumuha ng lahat dahil sa kanya naman lahat yan. Right? Colossians 1:16. Sa New Testament naman tayo. Ito naman ay kumakatawan sa ating Panginoong Jesus dahil siya ay isa sa Trinity at kasama siya doon sa paglikha. Di ba? Ito ay patungkol sa ating Panginoong Jesus, for in Him, sabi doon, at yan ay wala iba kundi si Jesus na binabanggit ni Paul, for in Him, anong sabi? All things were created. Lahat ng bagay ay nalikha sa langit at dito sa lupa, mga nakikita at hindi nakikita. All things were created sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Yan ang sinasabi ni Paul. Ganun din sa Romans, sabi doon, dahil sa Kanya at sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nakikita natin. At nandyan. Diba? So to Him be glory forever. Kaya ka nakita pa. Kung minsan hindi yan alam ng mga tao. Parang binabalan wala. May Diyos ba? Parang wala naman. Kasi kaya ko mabuhay sa kalakasan ko. They never ever acknowledge the power of God. Kaya kayo mga atheista, andyan na lang yun eh. Maganda ang langit, nandiyan na lang yan, di ba? Baka may Big Bang Theory. Kaya nandyan yung lahat ng bagay. But the Bible tells us it is God who is the owner of all things kahit sa ating buhay. At lahat ng ating pag-aring personal, it comes from the Lord. Amen? Pangalawa, ang mabiyayang pagbibigay. Ito din naman ay nakapailalim sa mga pangalan ng Panginoon sa Old Testament. Maraming pangalan ng Panginoon at ito ay ilan lang na pinili natin na kumakatawan sa kabutihan o sa mabiyayang pagbibigay sa atin ng Panginoon. Nakikita mo yung Then, kita niyo ba? Okay. Una, Elroy. Hindi po si Roy na nagkikitara natin. Kapangalan ng Roy. Pero it is a very powerful name. And it means the God who sees me. Diba? Ang Diyos na nakakakita sa atin, o tila ba, laging nakabantay sa atin, saan man tayo magpunta. Elroy, the God who sees me. So, kung may mga sekreto man tayong ginawa, akala natin, hindi alam ng iba, pero the Lord knows, mga kapatid. Diba? There is nothing secret that is hidden from the Lord. Amen? Because it is He, the God who sees us wherever we go and wherever we are. Second, Yahweh, or Jehovah Jireh. Okay, meaning the Lord will provide. So ano binibigay na sa Elroy? His presence. Ang certainty na we are being guarded by the Lord. Maaaring magpadala siya ng mga angels. But aside from the angels or the ministering spirits, the Lord sees us. Diba? Kaya yung mga tao na umiiyak, nananalangin, they thought hindi sila alam ni Lord o hindi pinapakinggan ni Lord. The Lord knows everything.
Yahweh Jireh, the Lord will provide. Yan na nakaakibat na sa pangalan niya yan eh. So talagang yan na ang nature ng ating Panginoon. Na He will provide. Sometimes, He allowed na mag-go through tayo sa mga situation na hindi natin gusto o sa mga sitwasyon na parang tila alanganin ng mga Israelita bago nagpadala ang Panginoon ng mana, nagugutom sila, di ba? Kinayaan ba nila na sila yung magutom? No. Nagpadala ang Panginoon, grabe pa, mga pagkain pa lang, mga anghel. Kung isa nga iniisip ko, ngayon, saan ang pagkain ng mga anghel? Gusto niyo ba matikman? Hindi tayo ngayon, Lord, pagka nandun na tayo sa langit. Okay. Pero, ano yun, no? Kailangan makuha mo lang yung hanggang kaya mo dahil napapanis yun. Hindi pwedeng magtagal. But, okay. Next, Yahweh Rapha. The Lord who heals. Ang Diyos ang nagbibigay din sa atin ng kagalingan. At binibigay din sa atin hindi lang ang kagalingan sa pamamagitan ng miracle ni Lord, ang mga doktor din ay kaloob sa atin ni Lord. Naniniwala ba kayo noon? At yun din ang paniniwala ng ating denominasyon. Ang mga doktor ay pinadala at binigyan ni Lord ng pag-aaral at ng kakayanan na gamutin kung ano man ang kailangan na magamot sa atin. So, kasama yan sa biyaya sa ating ni Lord. At meron naman talaga mga miraculous healing aside from the doctors, katulad ng nasa New Testament, nung kanyang pinagaling ang mga ketongin, dinutugo for 12 or 18 years, ang mga bulag. The Lord heals because He is Yahweh Rapha. Amen? He is also Yahweh Shalom. Sa ngayon, nakakalungkot, so many are so disturbed. Diba? Mentally disturbed. Napakarami ngayon. Sabi ko nga sa mga mag-aaral, isa sa mga factor ay parang they do not have trust in the Lord. Talagang nag-trust lang sila sa sarili. Hindi sila humihingi ng help medically. And so, marami nagiging disturbed, di ba? Maraming papakamatay kasi ganun nga, mentally disturbed. But kaya sa ngayon, it is our responsibility na talaga magbahagi ng salita ng Panginoon para matuto silang magtiwala kay Lord. Di ba? Yun nga. So, marami tayong dapat na ibahagi sa mga tao. At kung may opportunity, why not? No? Dahil marami naguguluhan ngayon, let us tell them the Lord gives us peace. All we need to do is to pray, to come to Him with all our heart, and the Lord will answer all our prayers. At siya naman talaga, naalala nyo nga yung inaalihan ng masamang espiritu sa Gadara. Wala ko naalala nyo. Sino dito nagbasa na sa Ebanghelyo? Yung lalaking yon na sinusugatan niya yung sarili niya, ang dumi-dumi niya, doon siya natutulog sa ibabaw ng mga nicho. Siyempre yung buhok niya, wala na. Diba? Parang gusot na, puro alikabok. And so, napakadumi niya. And of course, mentally disturbed. But the Lord, upon seeing him, the Lord healed him instantly at siya'y napabuti, di ba? At pagkatapos doon, kaya lang, gusto niya kay Lord, pwede bang sumama sa iyo? Siya ay mananampalataya na, pero hindi siya tinawag bilang kasama sa 12. Diba? Yun. Pero naniniwala ako, nagpatuloy siya sa Panginoon. Yahweh Nissi. Yahweh Nissi, the Lord my banner or the Lord my victory.
ay nasa pagsubok, natatakot, imbis na tayo ay magsisigaw, let's just be still and pray to the Lord. Diba? Yahweh Shidkenu, the Lord our righteousness. He is Yahweh Nisi kasi siya nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Lahat, walang bundok na mataas para hindi natin kayang akyatin. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Sa mga estudyante, pag nakapasa sa mga exams na mahirap, ay thank you Lord, the Lord gave us victory. Diba? Sa mga interviews, sa mga nag-apply ng trabaho, salamat sa Diyos, nakapasa sa interview. Diba? And the Lord is our righteousness. He gives us the robe of righteousness and the Holy Spirit so that we may live a righteous life. It is the Lord who provides that. He is Yahweh Shammah. Katulad na sabi ko sa inyo, siya lagi yung Shammah ng Shammah sa atin. Diba? Siya yung lagi natin kasama. The Lord is always there. Pareho siya sa El Roy. The Lord is always there. So it's a great encouragement for us. Wherever we are, the Lord is always there. And Yahweh Ra'ah, eto na lahat. The Lord is my shepherd. Diba? Andiyan na lahat eh. Pag sinabing the Lord is my shepherd, the Lord will meet all our needs. Ang sabi niya, I shall not want. Diba? And so, diyan pinapakita sa atin sa mga pangalan ng Panginoon ang mabiyaya niyang pagkakaloob sa bawat isa sa atin. Pangatlo, God's greatest act of giving for men. Grabe, ito yung pinaka-grabing biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon. No other than but His Son, Jesus Christ. Amen? So, pinadala siya, salamat sa Diyos, dahil tayo nung pinanganak ay mga makasalanan. Thank God that He sent our Lord, Jesus Christ to us. Una, niligtas tayo mula sa ating mga kasalanan. He came to save sinners like us and offer forgiveness. Diba? God can only, or He is the only one who can forgive us. And that is made possible only because of Jesus Christ coming down from heaven as He was sent by the Lord. And so, we are given a chance to be forgiven. Diba? Thank God we are forgiven. To seek and to save the lost or the sinner like us. And so, namatay siya para maging pangtubo sa ating kasalanan. So, in that, while we were yet sinners, Christ died for you and for me. Amen? Kaya kung minsan pag nakakalimutan natin yung bagay na ito, diba? Parang pinapakibit-balikatan natin. Sa darating na Enero, dito sa Maynila, nakaparada na naman yung Black Nazarene, diba? At ayon sa mga inihula, sinasabi ng mga modern day prophecy na marami na naman masasaktan at mamamatay because of this. Diba? Yun nga lang, nagkamali sila. It's not the statue, but it's the Lord God in personal na dapat tayong manambahan sa Kanya. Isipin nyo nga, it's just a statue, the people are running, kahit na ano mangyari, kahit napakadaming tao, hindi na makahinga sa dami ng tao, punta pa rin doon. At makikipag-agawa pa sa pag-akyat doon sa arko. Hindi ba? Pero, pag tuwing Sunday, kita natin kung saan sila nandun. Nandun ang magkaklase sa sabungan. Sa mga katropa, they do not regard God. Parang wala lang sa kanila yun. Di ba? Parang wala, parang hindi namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo eh. At hindi sa lahat, hindi lang pinatawad ang ating mga kasalanan.
We are given eternal life. Right? Napakabuti ni Lord. Kasi ayaw natin ng impyerno. Ang mga tao wala lang, balikat lang. Impyerno, totoo nga yan. Pero ang mga buhay nila, hindi pinapakilala sa buhay nila na may impyerno kasi wala lang eh. They just go on with what the world is dictating. Di ba? Pero hindi ganun ang nais ni Lord. Kaya pag sinabi, tayo nananampalataya sa Kanya, next slide. Talaga, sa pananampalataya, ginagawa natin ayon sa ating mga buhay. At talaga doon tayo magkakaroon ng eternal life. Kasi kung sinabing pisteuo, which is the Greek word for I believe, ibig sabihin it should be active. Pero pagka passive believe lang, walang eternal life yun. Ang eternal life is the result of active faith. Hindi lang basta nananampalataya ka sa iyong isip. Jesus came to do the will of the Father para mamatay siya sa krus. Diba sabi niya, not my will be done, Lord, O Father, but yours be done. Salamat sa Panginoon sa kanyang total obedience na siya ay namatay sa krus para sa atin. Diba? So great grace of the Lord for each one of us. Siya ay napunta rito to bring light and truth to the world. Kaya nga sinabi is the light of the world. John 14:6, He says, I am Tuloy. Asking. I am? I am the way, the truth, and the life. Kinakabahan niya. Namumutya ka na si Justin eh. Ayun. Totoo naman yun. He is the only way, the truth, and the life. Sa kanya lang, siya lang talaga yan. Walang ibang magbibigay ng katotohanan sa atin, but only the Son of God. And lastly, thank God for the Lord Jesus Christ that through His death, ayun, akala ng maraming talunan ng Panginoon dahil duguan siya doon sa krus ng Kalbaryo, di ba? But, iyan ang malaking paradox. Pag sinabi natin paradox, kabaligtunaan or kabaligtaran. Nagdana siya ng kamatayan sa krus, but it means letter V. Ano ka ba? Victory. His death means victory. Di ba? Parang kahabang-habang ang kalagayan niya, but it is victory. Victory dahil natalo niya ang kamatayan o napagtagumpayan ang kamatayan. And through His resurrection, death has been overcome. Amen? Sa ngayon, lagi nilang amen tayo na amen. Talagang when we pray, Lord, I just want to thank you because you are so great. Talagang sobrang biyaya ng Lord yan sa atin. Kaya nga mga kapatid sa ating pagtatapos. Amen. Matatapos. Alam nyo, ang Diyos lang talaga ang nag-initiate sa pagbibigay ng mabiyaya dahil He loves us all. Amen? At siya lang ang tanging may deep concern sa bawat isa sa atin for our own good. Maraming tao ang gusto, gusto nila, love sila ni Lord, pero dapat si Lord susundin yung gusto nila. Di ba? But that is not the way it is. The Lord wants us to love Him the way God wants it to be. Hindi pwede yung we love the Lord, pero Lord, kaya gusto ko lang ang gusto ko. No! Hayaan natin si Lord dahil gusto niya yung the best para sa iyo at sa akin. And remember, the Lord God is the owner of all things. Siya lang ang nagme-may-ari ng lahat ng bagay. Even our life, kahit yung mga buhay natin. Even all that we are, kahit yung mga abilities, mga pinag-aralan,
ang kalakasan natin at ang lahat ng ating mga naatikha. Alam niyo ba yung naatikha? Si July. Kasi hindi siya Tagalog eh. Paliwanag mo, Jessica. Hindi rin niya alam. Sino nakakaalam naatikha? Si Brother Jun alam niya yun. Eh, hindi rin siya Tagalog. Si Ma'am Robert. Anong alam niya ni sister? Naatikha. Naatikha. Ano salita yun? Hindi si Ma'am Gigi na lang. Ang naatikha ay? Naatikha? Na ano? Nag-e. Yung ating... Akala ko naatikha. Oo, yung lahat ng ating natanggap at nasa atin na. O yung nakamtan na ating ha. Yung lahat ng nakamtan natin at pag may-ari natin, yan din yan sa Lord. Diba? Sabihin nila, ay, iba ay, kaya ako yumaman na ganito, it's because of my strength. Kahit very witty ako, kaya ako nagkaroon ng ganito mga kayamanan. Diba? But it's not the way it is. Lahat yan, bigay sa atin ni Lord para mabuhay tayo ng maayos sa mundong ito. Diba? Kahit anong kalagayan natin sa buhay, kahit nga yung mga pulubi, the Lord has given them abilities of their own to live, to sustain themselves. Kaya maaaring yung paghihingi nila. Hindi yung ability nila. Hanap buhay na yun. Kanina lang, habang nasa sasakyan kami, ang daming mga badyaw. Bakit sa jeep, bata. Sabi ko, nagkamali lang kung bata nito. Ang liliit, kasama ng matatanda. Nagkamali lang ang akyat to. Patay itong batang to. Nakakatakot, pero ewan ko yun sila. But you know, giving is in the heart of God toward us. Hindi natin makikakailayan. Yan na mismo ang kalikasan ni Lord. Diba? Kalikasan na ni Lord yan, hindi natin yan maaalis sa kanya. Kaya nga, isa rin yan sa mga kaloob ng Panginoon. Sa Peter, being generous, that's because our God is a very generous God. Amen? So in return, tayo ng mga tao, dahil si Lord ay nabigay sa atin ng mga magagandang bagay, katulad ng mga taga-Macedonia, okay, kilala niyo ba mga taga-Macedonia? Kapag nagbasa kayo sa Book of Acts, ito yung mga churches, malapit sa Greece, at ngayon ay tinatawag na Asia Minor, at ngayon ito ay modern Turkey o Turkiya. So isa yan. At ang mga churches noon na established ni Paul ay mga house churches. Meaning, wala silang mga building na ganito, talagang sa bahay lang sila nagtitipon. So, mga house churches yun. At sa lahat ng mga pinuntahan ni Paul, ang Athens, sa Greece pala yun, ang Ephesus, mayaman yun. Ang Corinth, mayaman din. Ang Ephesus. Pero pagdating sa Macedonian churches, mahihirap lang sila mga kapatid. Kapag ni-research natin, sila ay mga mananampalataya na mahihirap. But, ang sabi doon, sa kanilang pananampalataya, they give first. Yan ang una nilang response sa pag-ibig at sa pagbibigay ni Lord. Ang ibigay din ang buhay nila sa Panginoon. Yun ang una. Giving their lives to the Lord. And secondly, nag-manifest saka sila, they gave generously to the work of the ministry. At sa lahat ng mga na-found na churches ni Paul, noong mga panahon na yon, only the Macedonian churches,
Lalo nung nasa kulungan siya, nagpapadala lang ng mga suporta kay Paul. At sa mga mahihirap sa Jerusalem, sila pa. At kapag babasahin natin ang Book of Acts, ang sabi doon, they give beyond their means. And the Lord has blessed them. Kasi nga, na-feel nila yun because first, they gave their lives to the Lord. So, yun naman talaga ang principle ng giving sa banal na kasulatan, giving first our lives to the Lord. Ibig sabihin, i-express natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. And then, lahat ng pagkakaloob natin ay tanggap sa Panginoon. Amen? The Lord gives because He loves us, right? So, ganun din tayo, because we love the Lord, we give our very life and our time, our material things, at saka yung inyong mga panahon. That's why you are all here, because you love the Lord. Amen? Okay. Purihin ang Panginoon. Tayo kung lahat ay tumayo saglit habang dumadapo dito sa ating sa Pastor. At malangin tayo na saglit. Salamat mo, Panginoon. And we just pray, Lord God, that each of us may understand with all our heart ang mga salita na napakinggan namin ngayon, Lord. Salamat because you are the God, the giver of our life, the giver of all that we need. We just thank you, Lord, because you are so gracious to us. Salamat po, Panginoon, at matutunan po ng bawat isa sa amin na palagi namin ibigay pagkaloob ang aming mga buhay sa iyo, kasama ng lahat ng sa amin, ang aming mga panahon, ang aming kalakasan, ang mga material na bagay na pinagkaloob mo rin sa amin, Panginoon, ang aming kalusugan, habang ninatitala pa kalusugan, Panginoon. Lahat yan ay galing sa iyo. And in return, we want, Lord, hayaan mo po, bigyan mo ng kalakasan ng bawat isa, that we may give back to you what we need to give back to you, because you own our very lives. Thank you, Lord. Pagpalain mo pang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magdiriwang muli ng banal na komunyon. Tayo po ay umawit muna upang sariwain ang ating tikhang biyaya na tinanggap sa ating Panginoong Jesus. At yun ang kanyang kaisa-isang anak.
ngayon at kailanman sa habang panahon. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noon pa man, maging ngayon at kailanman, sa habang panahon. Wala kang katulad, sa habang panahon. Wala kang katulad. Taas natin ang tinapay na simbolo ng katawan ng ating Panginoon Jesus. At tayo po ay buong puso na manalangin sa ating Diyos. Aming Diyos, Ama, nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak sa iyo, Panginoong Jesus, na nag-alay ng iyong buhay para sa amin at sa Santong Espiritu na nananahan sa amin. Salamat po sa iyong sakripisyo ipinakita sa amin sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang panahon na nais naming alalahanin na ang buong mundo ay nagdidiwang ng kapaskuhan, ang kapahanakan ng aming tagapagligtas. Na ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin. Sa pag-alala namin na gabing iyon na ikaw ay pinanganak upang mamatay para sa aming mga sala at sa iyong muling pagkabuhay. Buong puso po kami nagpapasalamat sa iyo dahil sa iyong buhay kami nagkaroon ng bagong buhay at kami ngayon nakakalapit sa banal na trono ng banal na Diyos. Salamat po sa iyong pag-ibig na ibinigay sa amin. Tunay nga na ito'y walang katulad. Sa regalong hindi matutumbasan ng kahit anong bagay, kahit anong material, o kahit anong sitwasyon. Kaya salamat po. Ang tinapay na ito na simbolo ng iyong katawan na sugatan sa cross. Hanggang sa nakaranas ng kamatayan, nais po namin na sa pag-alala nito ay linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Nagpapakumbaba kami sa iyo, Panginoon. Tuloy mong maging sariwa sa aming mga puso ang iyong biyaya sa aming mga buhay. Kaya salamat po, Panginoon. Thank you for opening our eyes, Lord. Dati hindi namin pinapansin ang mga katotohanan ito. Pero ngayon sa aming mga puso, ay nagtitipong ito ng katotohanan upang kami magkaroon ng pag-asa at magpatuloy sa aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Salamat po, Banal na Espiritu. Upang ipahayag at ipakilala sa amin kung gaano kakadakila sa aming mga buhay. Salamat po sa kapatawaran ng aming mga sala. Ito ang turong ibinigay sa akin ng Panginoon, tinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing ipagkanulog ang Panginoong Jesus kung siya ng tinapay. At pagkatapos ng magpasalamat sa Diyos ay inati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan, inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Gawin natin ito bilang pag-alala sa ating tinanggap mula sa Diyos.
Itaas natin ang juice o inumin na simbolo ng dugo ng ating Panginoon Jesus. Dahil po sa iyong dugo na dumara sa krus, kami ay kinalulugdan na ng iyong kabanalan. Dahil sa iyong dugo, kami gumaling sa aming mga sakit. Dahil sa iyong dugo, kami ay may pag-asa mula sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Dahil sa iyong dugo, kami may buhay na walang hanggan. At tinitignan mo kami, tinuturing bilang iyong mga anak. Panginoon, sino kami ng mga tao upang ituring mo at tawagin mga anak? Na dati kami mga alabok lamang na nilikha mo na gawa sa puti. Ngunit ngayon ay tinatawag sa aming mga pangalan. Kaya salamat po sa iyong sakripisyo. Patuloy mo po itong gawin totoo at tunay sa aming mga buhay upang maging ganap ang kapangyarihan ng iyong katotohanan sa aming mga pamumuhay, sa aming mga desisyon at mga gagawin pa, mga plano at hangarin. Panalangin namin na ang katotohanan ng pagdanang ng iyong dugo para sa aming mga sala ay magdulot ng buhay na walang hanggan at buhay na ganap dito sa mundo. Yan, nais naming alalahanin din na kami nooy tinuring mga kaaway at makasalanan, ngunit dahil sa iyong dugo ay tinuring na mga anak ng Diyos. Kaya kami lumalapit sa iyo, malakas ang aming loob, hindi dahil sa kami mabuting tao, kundi dahil ikaw ang nagturing sa amin. Ikaw ang tumawag sa amin upang tawagin ka namin Ama. Abba, Father. Thank you for your blood, Jesus Christ. Thank you, Holy Spirit. Pagkatapos nilang kumain, ganoon din ang ginawa niya sa kopa. Kinuha niya ito at sinabi, ang kopang ito ang bagong kasunduang pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, pinapahayag ninyo kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Inumin natin bilang pag-alala sa ating Panginoon. Sa ilang sandali po mula sa ating mga puso, ibulong natin ang ating pasasalamat sa ating Panginoon. Kayo po, imahayag nyo ang inyong kagalakan na nararanasan sa biyaya ng Panginoon sa buhay niyo. Atin po ang aming dalangin, mga iyong anak na pinagpala. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you. Si Ate Julia. Tayo po ay manalangin para sa ating tithes and offerings. Pwede tayo manatili na lang nakaupo at tayo ay manalangin. Thank you, Lord, Heavenly Father. We thank you for your goodness, for your mercy, and love for us, O Lord. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat dahil ikaw ang unang nagbigay sa amin ng yung pag-ibig, Panginoon, na ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay magkaroon ng buhay at kaligtasan walang hanggan. Maraming salamat din po, Panginoon, sa kalakasan na pinagkakaloob mo sa bawat isa
sa lahat ng aming mga pangangailangan sa buhay, Panginoon, maging material man ito, Panginoon. Salamat po ng marami sa pagbibigay sa amin ng patuloy na victory, O Lord, upang mapagtagumpayan namin ang lahat ng pagsubok sa buhay. Salamat din po, Panginoon, sa pagtugon sa lahat ng aming mga desires sa buhay, Panginoon, na inilalapit namin din ang aming mga mahal sa buhay. Salamat din po, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat sa bawat isa at gayon din sa aming mga mahal sa buhay. O Lord, maraming salamat po dahil Ikaw ang unang nagturo sa amin ng pagbibigay, O Lord. Bless Your holy name. Ang lahat po ng tithes and offerings na to, Panginoon, ay pinagkakalob namin sa iyo, nabukal sa aming mga puso, Panginoon. At ito ay tanda ng aming pagsunod at pag-ibig sa iyo, Panginoon. Salamat po ng marami, O Lord God, na nawa ang lahat ng mga pananalating ito, Panginoon, ay magamit sa ikaunlad, sa ikalalawak ng iyong gawain. At ganoon din, Lord, nililin po namin ang patuloy mo pong pagpalain ng bawat isa, nangangailangan ng trabaho, O Lord, ng kagalingan, O Lord, ng kung ano man ang pinagdaraanan nila sa buhay, Panginoon. Kami po ay naniniwala na Ikaw ang siyang nagbibigay ng himala sa bawat buhay namin, O Lord, sa araw-araw na aming gawain. We bless Your holy name. Thank you, Lord God. Bless Your holy name. We give You all the glory and honor in Jesus' name. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Magkakaroon lang po tayo ng konting announcement para sa Christmas party natin sa susunod na Sunday. Pastor, sana re-request po namin mag-head count na tayo. Kung ano po kung ilan po kayo, para maano natin. Dapat ngayon na, para Mga 8 to 10. 8 to 10. Oo, para ano. Tapos, ang time natin is 1:30. Tapos, meron tayong Exchange gift. okay lang, 1:30. Yes po, 1:30. Tapos, meron tayong activities, may mga play, may mga games, may Exchange mga gift. raffles, tapos may distribution of simple gifts galing sa church. Tapos, ang food natin, wala kayong, iintindihan ang provide ng church. Tapos, yun, di ba? What else? Kung may mga special number, mga kakanta, mga sasayaw. Special number po tayo. Ayan. Meron na schedule si Sister Vicky ng mga mga activities O, di ba? Dati lang yung kanta na ng grupo natin, yung para lang sa mga member na. Member? Aawit po ang mga tatay. O, ang mga senior din daw. Kasama na si Julio. Kasi July. Tatay nito eh. Ay, bilang sila. Wala kayo, sir? Ganun. Si Joy din, hindi. Wala no? Si Joy. Hindi pa ba siya operahan? Pag nag-operahan, pa yun, matatagalan pa. Mga 1 month recovery pa yun.
O tapos ano pa, what else? Mr. Peter? Ha? Meron tayong guests. O may guest speaker daw tayo. Tapos, kaya wala nang urong sa korte na. Confirm na yung guest speaker, kaya wala nang urong na Mag-invite, remove ng mag-invite na lang ng ano. Tapos kung meron kayong mag-i-invite, invite nyo. Sama na lang. Di ba? O ano, what else? Di ba? Mag-enjoy lang lahat. Mag-enjoy ang lahat, kumain ng lahat. Napasarili. So yun yung stay mag-games. Para ma-enjoy din nila. Yes, po. O, sige, yun lang po. Maraming salamat po. Paano yung head count? Head down. Sige, head down. Inalis natin. Opo. Pena po. Habang pinidiscipline ito. Ayan po yung yung 50 year anniversary ng Philippine Pentecostal Church sa Tarlac po. Tarlac Stadium. Ano yung lugar po? Hindi, ano pangalan ng lugar? Tarlac Stadium. Stadium? Yan yung program na December 5. Yes, so, siguro magkano? Siguro siya.
celebrating your 50th anniversary. I'm so thankful. You're a vital part of the global IPC. You're one of the most 120 nations that God is moving through the IPC to advance His kingdom. God bless you. Thank you for all of the warmth and the love of the Philippines here. And thank you again for what you're doing for our Lord Jesus Christ. My name is Chris Brandon. I'm the Bishop of IPFC in Australia. Great to be here for Jubilee PBAC. 50 years of ministry in this Rockland City. I wish you were here. It was not good here, but God bless you wherever you are. God bless you. That they would see the Messiah, the grand
years of his unfailing and unwavering grace will fulfill the hours of the Holy Church. Kung ako rin na demonstrado. Let's move out together as one family to celebrate this golden anniversary and look forward to what God will do in His church before He is ahead of us. Kaya praise the Lord, talapakan natin ang 50th anniversary ng ating church. At ganun katagal. At based sa history doon sa nabanggit niya sa conference, alam niyo po, ang gawain na ito ay nagsimula lang sa isang pamilya, Pastora. At doon ay in-honor nga yung pamilya na yon, nagpa-Bible study lang siya doon sa bahay niya. At sa mga property niya, Bible study lang para ng Word of God. Isang pamilya lang po. And after 50 years, libo-libo ng Kristiyano ang nananampalataya sa Panginoong Jesus. Sino ba mag-aakala sa isang buong ay maraming kaluluwa ang nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, sige po, kumakain yung may birthday. Oo. Pag-pray na lang natin yung may birthday. Pag-pray ka namin. Diyan ka na lang po, na kayo tumayo. Sige, pag-pray natin. Aming Diyos sa masalangit, kami po ay nagdiriwang ng maraming bagay sa buhay. At isa po dito ay ang espesyal na araw ng aming mahal na kapatid, na Sister Vicky. Lord, you know her. Bago pa man siya ipanganak ay marami ka ng magandang plano sa kanya. Ikaw ang mag-iingat sa kanya at patuloy na magpapala sa kanyang buong sambayanan. At ang kaligtasang kanyang tinanggap ay dadaloy sa kanyang buong saling lahi. At ang kanyang buhay ay magiging makabuluhan at magiging kalugod-lugod at puno ng kaluwalhatian mo. Kaya salamat po sa magandang kalusugan, masaganang buhay, at masiglang pananampalataya na magdudulot upang ang mga tao sa kanyang paligid ay lumapit at manampalataya din sa aming Panginoon Jesus. At kami din nagdiwang ngayong araw ng pag-alala namin ng iyong dakilang pagbibigay. Kaya naman, sa panahon po ng pagbibigayan, hindi po kami, salamat dahil hindi naman kami magbibigay dahil meron kami o dahil ito ay panahon ng pagbibigayan at nakakahiya naman kung hindi magbigay, kundi dahil kami ay tumanggap mula sa iyo. Hindi mo lamang kami tinuruan magbigay, kundi pinaranas mo sa amin ang kagandahan at ang kadakilaan ng pagbibigay. Kaya salamat po sa iyong ginamit na pastora na iyong ibinigay sa amin. Bless her at kanyang buong pamilya. At sa bawat isa po na nandito ngayon na nagbigay din ng kanilang mga buhay, panahon at oras mula din sa mga malayong lugar at may mga pinagdaraanan, ngunit nandito ngayon dahil ito sa iyo, Panginoon, na unang nagbigay sa amin, kaya nagawa namin ibigay ang mga bagay na naihandog namin sa araw na ito. Kaya ikaw po ang magtutulog sa amin hanggang sa aming pag-uwi at sa muli naming pagtitipon-tipon ay patuloy na magbunga ang biyaya na iyong ipinaranas sa amin. At ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang biyaya ng Panginoong Hesus at ang pagsama sa atin ng banal na Espiritu ay sumaating lahat. In Jesus' name, Amen. God bless po. See you next week. Birthday ko